Ako natulog. Video ako. After yung tutulog, dapat malobol din yung pinakalasel. Kaway na yung mga ano. Ay, ako. Attention all tenants and residents. We are now conducting an earthquake drill exercise. Do not panic. Wait for the evacuation announcement. Do not use elevators. This is only a drill. Tower 1, Tower 2, please report your damage assessment. 41 floor to 25 floor, Tower 1 area. No damage to property, no casualties given Niaga reporting, sir. Copy. 24 to 7 floor, Tower 1. No damage to property, no casualty reporting, Globa, sir. Copy. From 40 West floor down to 25 floor. No damage to property and no casualty. SO Lago reporting, sir. 37 to 24 floor. No damage property, no casualty. Sir of Nuble reporting, sir. Copy, copy. Likewise, from Podium 6 to Podium 2, Tower 1 and Tower 2. No damage of property, no casualty. SG Ramos reporting. Copy, copy. Delta Mama, damage assessment report from Tower 1 and Tower 2. All is clear. All is clear. No damage to property. No damage of property. Copy that, Tango. Okay, end of the drill tayo. Right back. Thank you very much. This is not the hard drill. Okay. R1, please verify code 2 at gate 4 function room area, Tower 1. Copy. Positive fire at 8 Pasuk. Uncontrollable. I repeat, uncontrollable. Copy, sir. A1. Fire uncontrollable at 8th floor function room, Tower 1. Copy. Please tell the general alarm and activate the whole emergency BTC. Activate the EBTC. Sir, attention all emergency brigade teams. Please proceed to 8th floor function room, Tower 1. Attention all residents. We are now conducting a fire drill. Fire is at 8th floor special hall. Please proceed to the evacuation area. Do not panic. Stay calm.
Do not use the elevator. Use only apparent drill. Installation of fire, ordering the street. The emergency brigade team will respond with complete fire brigade equipment. Fire marshal will assist the residents to start evacuation and proceed to the evacuation area. Dalam communication, zero AGT team. Hospital Makati, Megaforce, ASF, at Barangay Tangbalik.
Para sa safety ninyo. Para in case of earthquake and fire, alam niyo po kung anong gagawin ninyo, di ba? So, kanina po, nag-alarm tayo. First scenario niyo po, earthquake. So, yun po yung intermittent alarm kanina. Pero, in real scenario po, kahit walang alarm sa earthquake, obviously, mararamdaman natin because of shaking, di ba? So, anong ginawa niyo po kanina during earthquake? For sure, walang nag-knock over and hold sa inyo. Pinakinggan nyo lang yung alarm, di ba? Okay, ginantay nyo na pababain kayo. Pero dapat po, ang gagawin ninyo, in case ng earthquake, shaking, matibay naman po itong building nyo, pumunta po kayo sa safe spot ng building ninyo. Saan po yung mga safe spots na yun? Under the sturdy table, isi-secure nyo yung pintuan nyo. So, ibig sabihin, pag nag-shaking, buksan nyo na yung pintuan nyo. Para, in case na malakas po yung earthquake, hindi ma-deform yung pintuan nyo, pwede nyo siya mabuksan siya, makakadaan na kayo. Okay? And then, punta po kayo sa inside corner of the room nyo, kasi nandun po yung mga matitibay na part ng building, yung mga poste, yung beams, di ba? And syempre, kung alam nyo yung safe spot na building nyo, dapat alam nyo rin po yung danger zone. So, yun po yung mga lugar na iniwasan nyo din. So, ano yung mga danger zone? Yung mga malapit sa salamin, may pwedeng mahulog sa inyo or bumagsak sa inyo, di ba? So, yun po ang gagawin ninyo. Tapos, mag-knock over and hold kayo. Okay? And then, after po ng earthquake natin, nag-fire drill tayo. So, yun naman yung continuous alarm. So, pag continuous alarm po, ibig sabihin, may fire. So, kanina, earthquake po, hindi muna kayo mag-e-evacuate. Aantayin nyo na matapos yung shaking at saka po kayo mag-e-evacuate. Pero pag fire po, immediate evacuation po yun. Okay? So, temporarily, for the sake of drill, dito po ang evacuation area ninyo. But in real scenario, hindi po kayo pwede dito. Kasi po, pag earthquake, kung gano'ng kataas yung building nyo, dapat gano'n din kayo kalayo. Okay? And pag may fire din, syempre, mainit sa building, mausok, di ba? May apoy, and then may mga responders na darating, nakaharap po
po kayo dito. So, hindi kayo pwede dito, okay? So, itanong po natin kay administrator kung saan yung open area natin. Doon po dapat tayo mag-gather and then magpakantak po kayo ng head count para malaman din po ng administration nyo kung lahat po kayo ay safe na nakalabas at kung may nawawala. Siyempre, kayo din po evacuate kung meron po kayong alam na mga kasama nyo na na-trap or naiwan sa loob ng building at nangangailangan ng tulong, i-report nyo din po para matulungan sila. Okay? So, saan po kayo dumaan kanina? Siyempre, hindi sa elevator. Sa fire exit, di ba? Kasi pag nag-elevator kayo, pwede po kayong matrap. So, kanina may tinanong po sa akin si ma'am, sino daw ba ang pwedeng gumamit ng elevator during emergency? Ang pinapadaan lang po sa elevator during emergency yung mga responders po natin and yung mga PWD, yung mga, syempre, hindi na talaga kayang bumaba ng hagdan. Okay? So, yun po ang priority natin na pinapadaan or pinapasakay sa elevator. Okay? Pero yung mga normal people naman po, syempre, stairs na lang tayo. Okay po? So, after natin mag-evacuate, nandito po tayo ngayon to do the actual hands-on of fire extinguisher. Okay? So, marunong po ba kayo gumamit ng fire extinguisher nyo? Hindi. Lalo na sa mga tenant? Siyempre, hindi. Diba? Okay. Pero meron kayo niyan. Diba? So, anong gagawin ninyo in case of fire? Meron kayong fire extinguisher pero hindi nyo alam gamitin. Isasama nyo sa evacuation. Tama ba? Okay. Dapat gagamitin niya yan. Kasi po, tandaan nyo, ang fire, nagiging destructive lang po yan pag napabayaan. Kaya siya lumaki. Diba? Pero dapat habang maliit pa yung fire, maapulan nyo na o ma-extinguish nyo na. Okay? Kasi po, in every second, the size of fire double. So, sayang naman yung pinapurchase nyo na fire extinguisher kung hindi nyo alam gamitin. Okay? Well, anyway, i-demonstrate namin sa inyo how to use your fire extinguisher. So, meron po tayo dito, kung nakikita nyo, green ang kulay ng fire extinguisher nyo dito. Okay? So, yan po ay HCFC-123. Meaning hydrochlorofluorocarbon. Pwede po natin siyang gamitin sa Class A, B, and C fire. Okay? Pag sinabing Class A, yun po yung mga papel, plastic, kahoy, rubber, mga damit, kahit na anong bagay, pag nasunog, naging abo, Class A po yun. Okay? Pag sinabi naman Class B, yun po yung mga flammable liquid. At Class C, yun po yung mga fire from light electrical appliances and equipment. So, pwede po yan. Okay? So, kung meron din kayo nakikita yung red, yung dry chemical fire extinguisher, pang Class A, B, C fire din po yun. Ang difference, yung red powder po, ito, liquid po yan. Liquid type, vaporized liquid. Kaya pwede siya sa Class A, okay? So, paano po gamitin yung fire extinguisher ninyo? Tandaan nyo lang po yung acronym na PPASS. P-P-A-S-S. Ibig sabihin, P, una-una, twist the pin. So, mapapansin ninyo, meron siyang safety pin lock, yung kulay green na plastic. So, may pin, kailangan nyo i-twist yung pin para maputol yung safety pin lock, okay? Pag naputol na po yung safety pin lock, that's the time na ipupul nyo na yung pin. Tapos A, aim the nozzle to the base of the fire. Pag sinabi pong base of fire, hindi po dun sa flame, kundi dun po sa bagay na nasusunog. Yun ang base of fire. Okay, then S, squeeze the operating lever. So yan po yung operating lever, yung nasa taas, okay? Then another S, sweep ninyo yung hose in side-by-side motion. Okay? So gaano po tayo kalayo sa apoy? 6 to 8 feet away from the fire. At syempre, dahil nasa labas tayo, against the wind direction. Okay? So, kung papunta po dito yung wind, doon tayo sa opposite direction. Okay? Pero kung nasa loob po kayo ng room ninyo or ng isang structure, walang wind direction. So, dapat ang pwesto ninyo, laging nasa pinto ninyo. Yung, nasa likod nyo yung pinto nyo, kung saan kayo pwedeng maka-escape in case na lumakas yung fire. Okay po? So, ang papatayin po natin ngayon ay Class B fire. Tubig siya na may halong gasoline and diesel. Okay? Papakita natin sa inyo how to use your fire extinguisher, tapos kayo naman po susubo.
so ganun lang po kadali yun. Ang problema lang namin kasi, dahil siya po ay may quality, mas maganda po siya sa enclosed area. Dito sa labas. Kasi madali nga po siya matuyo. Okay? So, sino po ang unang subo? O doon si Cosma. Okay, bumatuloy yung paggaling sa mga. Oo. Continuous po ba ng... Okay, next po, next. Ma'am. Thank you. Next po. Next po. Okay, next po. Next po. Next po. Namatay
Tanggalin mo yung sakit mo. Yan. Yan, yung LPG naman po, pwede natin siyang patayin gamit yung kamay lang po natin. Okay, so ipapakit na po namin sa inyo kung paano. Pero dapat alam nyo rin yung left and right ninyo. Huwag kayong magpapanik kasi baka makalimutan nyo yung left and right ninyo. Okay? So, ang pagbukas po sa LPG, pakaliwa, to the left. Ang pagpatay, to the right. Okay? So, ipapakita namin sa inyo kung paano. Naklis nyo lang po. Pakanan. Sa pag-click na pag-click, pakanan. Ito po yung pagpatay. Okay? So, yung mga lalaki pa natin. Mga boy, mga nakaboy naman yan. So, ayaw nyo. Okay, yan. Okay. Ayun na. Ayun nyo. Ayaw, wala kayong polo ng mamaya. Kapit na kasi kayo, para mabilis tayo. Okay, next. Next po, next. Okay, so next naman po, kung pwedeng kamay, pwede rin siyempre fire extinguisher. Okay, so sino po muna magpo-volunteer? Parang katulad din kanina, patayin niyo muna yung apoy, yung fire extinguisher, tsaka niyo po i-close yung bulb. Okay? So sino po? Volunteer. O, si Mamuli. Gamitin mo yung fire extinguisher, tapos sunod patayin mo yung bulb, ha? Huwag mo muna, tinan mo. Okay po, okay. Para makalaman mo rin. Diba? Sir, huwag isan, baka kumakapo yan. Dapat po magkaya lang para yung sa next board. Okay? Meron ba? Meron pang gusto mo gumawa? Wala na. Okay. So, meron pa. Ayun naman yung boy naman natin. Paano ito? Ano ba? Ano na? Wala na? Sanabi po lahat sa sarili nyo. Huwag nyo pong iaasa sa ibang tao. Okay? Kasi po, kayo ang first responders. Hindi po kami, hindi po yung brigade team ng building nyo. Kayo po mismo. Okay? Tandaan nyo po, fire safety is everybody's concern. Okay? May tanong pala si Ma'am kanina, kung yung fire extinguisher daw ba na ginamit natin, pwede pa daw ba ulit
ulit gamitin kahit hindi naubos. Hindi na po pwede. Kasi po, nabawasan na po yung chemical and pressure niya. So, pag nagamit niyo po yan, ipapa-recondition nyo na po ulit. Okay po? So, kung wala na po kayong question, tapos na po ang activity natin. Thank you very much po sa inyo lahat. And hope to see you on next fire drill and be safe always. Yes, ma'am. Alin daw po ang mas magandang fire extinguisher? Yung green or yung red? Yung green po, mas maganda po siya sa enclosed area. Kasi kung makikita nyo, wala po siyang residue. Unlike yung red po, pag ginamit nyo sa enclosed area, makalat po kasi powder siya. And nakakasira po yun ng appliance head. Okay po? So ito pong green, hindi siya nakakasira. Kaya medyo mas mahal po siya. Yun lang po. May tanong pa? More? Any question? So kung wala na po, thank you very much po. Turn over ko na po kay building admin. Hello. Thank you po sa lahat ng mga umattend sa fire drill. We're happy po. We appreciate your efforts to be here this morning. Alam ko po, binalabog namin kayo, no? Basta kami sa mga picture nyo. Actually, last year po kasi hindi namin ginangarin, no? Kasi po, now we decided to do it. Kasi po, hindi po talaga yung mangyayari scenario during fire. We know that iba po kasi dito, fire na, may drill lang tayo, okay na, matapos, pero we thought of doing that para po at least makita din nila, nakapag-try nila dito. Actual po, physically, nahawakan talaga nila yung fire extinguisher na nag-fire talaga. So, like yung type of, ngayon po, medyo maraming fire na nangyayari sa mga palitan sa Manila o ibang lugar po, may mga sulog. So, sa atin po naman, I can assure you na we are ready. And we are compliant sa lahat po ng mga facilities, fire detection system o facilities. In fact, meron po tayong award na sinalihan sa Makati Bureau, yung Makati Fire Safety Foundation po, no? Nanalo po tayo, 7 stars po tayo. We grabbed the highest award po, no? Kaya po, we're safe po. Kung if you're thinking of kung safe ba tayo dito, gumagana ba lahat ng mga equipment? Yes, gumagana po. And I can say that 100% that it's really working po, no? Wala pong bola, wala pong bola po yun. Kung meron po kayong tanong lang po, anytime you can call me, you can call us at the office, and we'll be there to answer your queries po na regarding sa fire safety po natin. Again po, salamat po on behalf of the admin staff, we of DPMP, maintenance, security, housekeeping, kids. Maraming salamat po for attending, no? And till po, next year po ulit tayo. Next year po. Thank you po. Salamat po. Sa ating po mga officers po sa Bureau of Fire, maraming salamat po.